may bagong tanong naman tayo dito mula naman kay Adrian Clinton Pagalunan Garcia. Ayan, napakahaba ng pangalan mo, kapatid. Pero ayan, sasagutin natin ang kanyang katanungan. Magandang tanong ito pero medyo malalim. Kanya nga lang, sige, sasagutin natin. At medyo mahaba ang kapaliwanagan dito. Siyempre, dito lang yan sa ating channel, Kuya Isko Official, at yung ating isang channel nga, Guapong Biyahero TV, at syempre yung ating Facebook kung saan running 19,000 na, Charles Francisco. At yun na nga, pakisuportan nyo rin pala yung ating isang kaibigan, no? Ating isang taga-supporter din na kung saan si Angelique Magsino, at yan ay nagla-live siya araw-araw hanggang December po yan, at magkakaroon po ng mga pa-preview dyan sa kanyang live stream. Kaya bisitahin nyo po yan, at yun na nga, siya rin ay nagpi-play sa ating mga video dahil nga tayo ay isang sponsor dyan sa kanyang pa-live na yan. So ayan, sasagutin na natin itong tanong nga ni Adrian Clinton Pagalunan Garcia. Yan yung kanyang katanungan, na kung saan ang sabi niya dito, kung sa pulis ay ang pinakamataas ay PNP Chief, Police 4-star General, at sa Air Force ay 4-star General, ano naman po ang operational chart or ranking ng mga security guard? Sana po pakisagot. Actually, sa security na maraming hindi alam ito talaga, no? Mayroon din siyang ranking, no? At syempre, yung iba kasi, maraming hindi alam niyan. May maraking pagkaiba doon sa ating mga law enforcement or mga PNP or AP dyan sa katulad ng nabanggit nyo. O walang mga A-star, walang gano'n. Dahil ito yung tanong mo, sige, sasagutin natin bagkos medyo malalim ito. Una, syempre, pag ikaw ay SG or ordinary guard, kung tawagin nga nila, ikaw ay complete uniform, lagi dito tayo ha. So, kumbaga, ikaw ay nakaposting sa kung saan mang pwesto yan. So, ikaw ay ordinary security guard. So, security guard, yan yung pinaka mababang ranggo, ika nga, ng ating mga ka-5'9" is security guard. Then, kaya nga lang, siyempre, sa pangkalahatan, parang tinawag na lang kasi talagang security guard. So, mapaano man yan ang posisyon niya or basta security guard. So, yun kasi yung parang pinaka tawag sa security. Pero actually, may mga ranggo din siya. May mga ika nga posisyon, no? So, security guard siya yung mga tinatawag na ordinary guard, security guard. So, pag halimbawa, tumagal ka na sa isang company or mayroong kang isang angking galing, ika nga, no? Nakitaan ka ng galing, no? At syempre, number one doon yung mayroong kang aral, no? Na mayroong kang tinapos. Pero syempre, mayroon din namang naging officer na wala ring tinapos. So, depende kasi yun sa situation or sa kakayanan mo, no? At hindi naman porket galing ka sa PNP or galing ka sa military is automatic hahawak ka ng isang operasyon o kaya may ranggo ka. Hindi lahat po ng ganun. Kasi magkaiba po yung trabaho dyan. So, syempre, sa security, ang category niyan is yung agency or yung kliyente minsan ang nagbibigay ng promotion sa mga SG natin or mga ka-5'9". Kaya, pag ikaw ay ordinary guard at nakitaan ka ng angking galing, ika nga, no, marunong ka gumawa ng report at syempre, marunong ka makipag-usap, no? Andun sa iyo lahat yung disiplina. Minsan is inaangat yan ng SIC. So, SIC, Security in Charge. Siyempre, pag ang kasunod naman yan is yung OIC, yung pinaka-in-charge na doon sa isang pwesto. O yan yung mga ranggo niyan, mga ranking niyan, no? Then ang SIC kasi siya yung parang assistant ng OIC. Pag wala si OIC, siya yung tumatayong bilang acting OIC. So ganun siya. So yan ay may mga hinahawakang tao na siya, no? So ang OIC kasi is nag-start sa isa, pwede na siyang OIC, no? Kasi siya yung parang isang pinuno doon o katiwala doon sa kanyang pwesto or sa dinudutihan. So, OIC. Then, pag halimbawa, humawak ka na ng isang detachment, o kanya sabihin natin yung building or yung mga subdivision is hindi na siya OIC, inaangat yan as detachment commander. So, ang tawag doon, kasi nga, pag humawak ka na ng higit 20 plus katao, is detachment commander ng iyong kategory. So, ganun siya. Then, pag ikaw naman ay iangat as officer, office o kaya office personnel, o detachment commander, kinuha ka ng opisina mo, ginawa kang inspector
Yan, inspector na naman. So, inspector ang iyong kategory. Na kung saan ang trabaho mo naman is hawak mo na buong area or yung tao ng mga agency mo. So, medyo mataas na yung rango. Pero may nagkakalituhan dyan kasi yung iba, ang akala nila, mataas yung detachment commander sa inspector. Sa PNP po yun or sa law enforcement po yun. Kasi nga, kaya naging mataas yung detachment commander doon sa inspector kasi ang isang detachment, ang humahawak is detachment commander. Kanya nga lang, nandun nakapaloob yung kanilang inspector. So yun kasi kumbaga inspector siya doon sa isang detachment. So under siya ng detachment commander. So sa PNP law enforcement po yun. Kasi sa ranggo ang pinag-uusapan doon. Pero dito kasi sa mga private natin na trabaho or yung sa security is yan po ay posisyon ang pinag-uusapan dyan, hindi doon sa ranggo. So ngayon, kaya mas mataas yung security inspector kaysa detachment commander para mas malinaw lang po sa atin. Kasi nga, paano maging mataas para sa mga nanonood dito na kung saan ang alam nga nila mas mataas yung detachment commander. Mag-analyze nga kayo paano maging mataas yung detachment commander na ang hawak niya isang detachment lang, 20 person lang. Samantalang yung inspector buong Luzon, Visayas, Mindanao pwede niyang hawakan yan. So minsan pag sobrang laki na, ginagawang area by area yan, kaya maraming inspector. So under siya ng opisina. So under niya ang detachment commander. Para mas malinaw lang po. Then siyempre pag tapos mo ng inspector, pag ikaw ay may kaalaman talaga sa pagdating ng computer, kasi hindi lahat ng inspector marunong sa computer, field lang yan, yun ang expertise nila sa field. So pag ikaw ay isang may kaalaman sa computer, lahat ng working ng opisina, ikaw ay po pwedeng ma-promote na naman as operation officer. Pag sinabing operation officer is parang ikaw yung mga gumagawa ng reporting doon, ganon, assistant ka ng operation manager, parang ganon siya. So ngayon, pag halimbawa may kakayanan ka na talagang mag-manage ng isang company, ikaw ay magiging isang operation manager na. So actually, yung operation manager, pag sobrang laki na ng isang company, minsan nahahati-hati yung operation manager yan, na area din yan. Yung operation manager, kung halimbawa malaki na yung isang company, kunyari ang isang main company, mayroong nagtayo ng company, nag-iba-iba na yung pangalan ng company, iba-iba na rin yung manager nun. Pero may isang pinaka umahawak doon na senior manager kung tawagin. So yun yung mga ranggo. Pero siyempre ang kasunod doon is yun ang may-ari na, yung pinaka-boss na yung may-ari. Meron pang mga president yan, no? Vice president at marami pang mga posisyon yan, pero pasok na siya doon sa mga may-ari ng company. So ang pinag-usapan kasi natin dito is yung tungkol lang sa trabaho ng security. So ang pinakataas talaga sa kanya is operation manager sa part ng security, no? So yun po yung ranking dito, kapatid, doon sa nagtanong na ito. Yan po yung rango dito. So unlike doon sa PNP or sa police or sa military is iba din ang kalakaran doon. So dito ang daming posisyon, di ba? Ordinary guard, SIC, OIC, detachment commander, meron pang assistant detachment commander yan kung tawagin, yung ADC, na kung saan lahat ng mga officer is meron siyang mga assistant. Kasi nga pag nawala si DC, si ADC ang magiging acting. Same sa OIC. Pag nawala si OIC, si SIC ang mag-acting. So ganun siya. Sa operation manager is isa lang siya. Wala siyang assistant operation manager, wala siyang ganun. So isa lang si operation manager. Ang kasunod na nga ron is operation officer, na kung saan yun yung parang katulong niya, katuwang niya, at si inspector. Si inspector kasi ay siya yung field officer natin, na kung saan siya yung nag-inspection ng mga tao, nire-report yung mga tao, siya yung gumagawa ng report para sa mga tao papunta sa operations. So yun po yung pasunod-sunod, no? Pero may mga karugtong pa yung operation manager, pataas ng pataas yun. Kanya nga lang is sa iba-ibang department na yon, kasi nga mayroong admin, mayroong HR, so iba't iba na yung department na yon, kumbaga. Pero sa part ng security o kaya sa operation department, yun yung nakapaloob doon. Okay? So ordinary, SIC at OIC at EDC, DC, and inspector, then operation officer, then syempre
Operation Manager. So, napakarami. 8. Unlike sa PNP, PO1, 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 PO2, marami din. Pero yun na nga, medyo magkaiba kasi yan. Ang pinag-uusapan sa law enforcement is rango. So, ang pinag-uusapan sa mga private is posisyon. Magkaiba po yung rango sa posisyon. Kaya lang, siyempre, yun yung, kumbaga, pag may rango ka na, nakaakibat doon yung iyong posisyon. Kasi pag mataas yung rango mo, mataas din yung iyong posisyon. So, hindi naman pwedeng colonel ka, pero SG ka lang ang posisyon mo. Diba? So, kailangan nakasabay siya sa iyong rango. So, pag tumaas yung iyong rango, tataas din yung posisyon. So, sa security kasi is walang rango. Position lang ang mayroon. So, ayan. Kung titingnan natin yung mga nasa mall, merong mga guhit-guhit na rin silang nilalagay dito. 1, 2, 3, ganyan, di ba? So, meron silang mga pagkakilanlan, yung mga nakalagay dito ng kulay dilaw. So, yun po. Sana nasagot ko yung katanungan, no? Medyo malalim yung tanong. Pero, ayan, kahit pa paano, nabigyan ko kayo ng idea. So, hindi man siya perfecto, pero sige, mag-comment kayo sa comment section kung anong alam ninyo sa tungkol ditong katanungan na ito. So, dito lang yan sa ating channel, Kuya Isko Official, at yung ating isang channel, Wapong Biyero TV, at yun na nga yung ating Facebook account, Charles Francisco, na kung saan running 19,000 na yan. At syempre, paki-subscribe, paki-like, and syempre paki-share ng ating mga video upload dito sa ating channel. So, maraming salamat po, mabuhay po muli, mabuhay. Kasama nyo palagi, hindi magsasawang tumulong sa